Lord, sa araw na ito ay nilinis mo na kami, tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran. Salamat, O Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, ang banal na Espiritu ang mag-speak sa amin, ang mangusap, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ano man, Panginoon, klase ng pinagdadaanan namin sa araw-araw, ang bawat isa, kitang-kita mo kung ano kami sa harapan mo, Panginoon. At wala kaming maitatago kahit na ano sa iyo harapan, O God. Lord, we pray na sa mensaheng ito, hallelujah, ay mabuksan ang aming isipan, lalong-lalo, Panginoon, ang aming puso, at ang aming mga buhay ay patuloy na mabago ng iyong salita. Lord, salamat po, O Diyos, ng maraming-marami. Ikaw po ang nagpapatubo, ikaw po ang nagdidilig, ikaw po ang nagpapalago ng aming pananampalataya. Inaangkin na po namin, O God, ang katagumpayan ng gawain ito sa platform ng Daily Devotion. At ikaw lamang po, Panginoon, wala nang iba ang aming itinataas sa aming buhay. Ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw lamang po ang maramdaman sa mensaheng ito. Hindi po ako, Panginoon, kundi ang mensahe mo, God. Kaya kami dumalo rito, Panginoon. Kaya kami pumasok sa Zoom para maramdaman namin yung presensya na tunay nga po, Diyos, na hindi lang magpapalakas, kundi magbabago ng aming mindset. Salamat po ng maraming-marami, O God. Ito po ang aming panalangin. And we rebuke in the name of Jesus the work of the enemy in our mind. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, balikan po natin yung ating pong title, Strengthening Your Identity. Nais ko pong basahin, mga kapatid, sa Tagalog, itong ating pong, ito pong scripture na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, no? Sa buhay po ni Timothy, no? Na sinasabihan niya si Timothy, si Apostol Pablo. Ang sabi diyan sa Tagalog, para mas lalo po nating maunawaan, sabi dito, dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka, no? Stir up sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. So ibig sabihin, si Apostol Pablo pinatungan si Timoteo ng kanyang kamay with the oil, okay? 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ngayon po, papalapit na ang November 1, marami po ang natatakot dahil sabi nila, no, ay malapit na ang kadiliman, malapit na ang katatakutan, mga multo, no? Sino ba ang nagbibigay niyan? Alam natin na ang kalaban, no? Kasi ang takot po ay hindi po sa Panginoon yan, no? Ang takot po ay sa kalaban, sa diablo, no? Pero kailangan may takot tayo sa Diyos. Amen? Now, pumunta po tayo sa ating pong objectives o sa layunin ng mensaheng ito, no? And I believe na wag niyo pong katulugan ito, and we pray kahit pagod na tayo maghapon, dapat nandun pa rin yung sigasig natin para makinig, tapusin, no, yung gawain ito ng Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Now, sabi diyan sa objectives, in transcending your mindset from material, no, temporal mindset to kingdom mindset, we need to strengthen our sense of identity. And in doing so, we could act the way we think. Mga kapatid, dito po sa Saudi Arabia, no, meron po kami tinatawag na ikama. And dyan sa Pilipinas, syempre, nandoon, minsan may lisensya, merong mga card dyan, SSS, no? Nandoon nakikita yung identity natin, kung sino tayo, no? Kung ano yung ating birthday, tama? Kung ano po yung ating mga ID card, no? Dito po sa Saudi Arabia, yung tinatawag na ikama, hindi po ikumot, ikama, no? Ikama card, no? Binibiro yan na marami dito Pilipino, ikumot. May ikama ka na ba? Ikumot yung nandito ko eh. Nandito sa akin, ikumot lang. So, ganun po dito. Now, dito po sa Saudi Arabia, ang isang card, sakop ng lahat. Kita na pati padala mo sa bangko. Dito po, alam po ng ibang mga kapatid yan. Kita na rin nila kung ikaw ay wala na sa Saudi Arabia. Isang card lang yan, mga kapatid. Kita lahat ng transaksyon. Kapag ikaw ay driver,
magugulat, mayroong magme-message sa'yo, may violation ka, kung nag-beating the red light ka, hindi ka makakasweldo kapag ikaw ay may babayaran. Bayaran mo muna yon bago ka makasweldo. Ganun po rito. No? So yung identity namin bilang mga expatriate o yung tinatawag na OFW o mga dayo sa Tagalog, no? Alam na alam nila kung sino kami. At doon po sa kasamahan namin na nagtatrabaho sa palasyo, last 2 weeks na, nagkakabit po sila ng bulletproof dahil sa salaminan po kami, 6 na gate bago sila makarating sa mismong pagkakabitan nila ng salamin na bulletproof. Kasi po, palasyo po yun. Hari. No? Pagmamayari ng hari. Eh napakahigpit. At doon daw po, ang kwento niya, yung pong ikama, pag nakitang may bigote sa ikama at nakitang wala kang bigote in personal, maraming tsetsi-buretsi pang mangyayari. Marami pang mga bagay na talagang usisain. Parang hindi ikaw to No? Kasi may bigote siya doon sa ikama card sa identity card. Pero sa personal, nag-ahit pala. Tapos may mga balbas, ganyan, no? Yung mga Muslim dito, no? Hindi ganun kadali. Ibig sabihin, no? Maraming proseso. Now, hallelujah. Bilang mga anak ng Diyos, tayo po, no? Alam na alam ng Panginoong Diyos, lalo nung tayo pa ay wala pa sa Kanya, no? Nandun pa tayo sa kabila, gumagawa pa tayo ng mga kalikuan, ng mga mali, no? Kitang-kita niya rin yun. And praise God, nandito na po tayo ngayon, and we need to strengthen our sense of identity. Kailangan mapalakas. Sino magpapalakas sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Siya lamang. Baka iniisip nyo, pwede naman ako mapalakas ng mga barbell Physical lang yon. Pero yung tunay na identity natin, yung sense of identity natin sa Panginoon, yun dapat po ang ating pinapalakas. Now, meron po akong tanong, mga mahal kong kapatid. I-chat nyo na lang po, no? Para hindi na po kayo magbukas ng microphone. Anong klaseng ibon ang nakakagaya ng ating mga sinasabi? Tagalog or English? Sige. Type nyo po. Anong klaseng ibon? Ayun, Nanay Andrea, parrot daw. Parrot. Then si Ate Jane. Sino pa? Ayun, si Ate Leonora. Praise God. Ang photolab, no? Ng Korean. Parrot. Loro. Ayan. Or parrot. Ang gagaling nyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise God. Kasi yun lang yung alam natin na talagang nakakagaya, no? Ang tawag po doon, mimic, no, sa English. M-I-M-I-C. Yan. Mania bird, sabi ni Pastor Art. Amen? So, purihin ng Panginoon. Salamat sa inyong participation. Purihin ng Diyos. Now, sa ating pong introduction, punta po tayo sa introduction, there are kinds of birds like a parrot or myna. Sabi ni Pastor Art, myna, no? Which are tameable to mimic what people say. Alam niyo po, mayroong kwento, no? Na isang gumagawa ng lababo, no? At meron siyang customer na dumating na siya doon sa bahay. Ang sabi po nung may-ari ng bahay, nung babae na nandito ka na pala. Aalis ako. At ikaw nang bahala diyan sa banggerahan, yung gagawin mong stainless kasi pinapapalitan niya ng stainless na na banggerahan yung hugasan. Okay? At ang bilin nung babaeng may-ari na meron akong alaga diyan na Doberman. Okay? May alaga ako diyang Doberman. At wag na wag mong kakausapin yung parrot na alaga ko diyan, Okay? Wag na wag mong kakausapin. Kahit na anong gawin mo, no? Kahit na anong gawin mo, wag na wag mong kakausapin. Okay, Ate Leonora, sige. So ito na. Nagtrabaho na ngayon yung
yung gumagawa ng lababo. So to make the story short, etong parot may pagka-pilyo. May pagka-pilyo. Sabi ng parot doon sa gumagawa ng lababo, pangit, pangit. Gumaganon siya. Pangit, pangit. No? Paulit-ulit po yun na sinasabi ng parot. Pangit, pangit. No? Narindi to ngayong gumagawa ng lababo. Okay? Narindi. Pambihira tong parot na to ah. Gusto niya nang batuhin nung nung hawak-hawak niyang tools. Sabi ng parot, "Apa! Batuhin mo ako ha! Brutus, attack!" Yung pangalan pala ng Doberman, Brutus. Nilapa siya ngayon. No? So, may pagkapilyo. At bakit kaya ito nakakayang sabihin ng parot? Alam niyo po, sa pag-research ko po kagabi, 5, 10 hanggang 20 salita ang kaya pong gayahin ng parot. Iba't ibang klaseng parot po yan ha. Kung isa-search nyo sa Google, iba't ibang klaseng parot. Amen? Now, hallelujah. Ayan. Ang sabi dyan, parrot mimics what people say parrot talks, but have no idea what they are talking. Nandiyan po sa inyo mga screen. No? So, there is one bird in our neighborhood which would always talk whenever it would detect somebody around. Diba? Minsan ay may may-ari na ng bahay na umalis. Nilagay niya yung parrot niya uli. No? Doon sa may labas ng terrace nila. May dumaan. Yung mga dumadaan, nagmumura. So nakukuha yun ng parrot. Nakukopya niya. Manggagaya nga eh. No? At nung dumating yung may-ari, no? Nung dumating yung may-ari, yung nakuha niyang pagmumura, no? Yung pagmumurang salita, in-apply niya doon, sinabi niya ron sa may-ari, sa kanyang amo. So nagalit, no? Ganun po ang parrot, mga mahal kong kapatid, no? Now, tuloy po tayo. And if you are new in this area, you might think somebody is talking to you. Kapag bago ka lang, halimbawa sa may kapitbahay, tumira ka sa isang bago ka lang doon sa subdivision, may parrot pa lang alaga yung katabi nyo. May parrot na alaga yung katabi nyo. Tapos, ngayon ka lang nakarinig ng ganun, talagang kakaiba, lalo pag nagsalita ng pangit, no? Pag nagsalita ng hindi maganda. Now, you have probably passed that house about 30 yards from here going to market and somebody would say, tao po, no? May mga ganyan, okay? No matter how hard it says, tao po, we know it is not a person, but just a bird. Diba, minsan may tumatawag, may alagang parrot na bahay, tao po. Magre-reply naman yung parrot, tao po. Ginagaya talaga, no? Sensya na po kayo, inuulit-ulit ko. Now, birds are birds, mga kapatid. Ang ibon ay ibon. No matter what they say. Kahit anong sabihin, nang gagaya man yung parrot na yan, ibon pa rin yan. They are good at mimicking what people taught them. Magaling silang manggaya. Magaling, no? At talaga naman po mga kapatid, na nakakamangha. Now, sabi rito, sometimes it would bark like a dog. Tumatahol din sila. Gumagalaw sila. Tumatahol din sila. Parang mukha na rin akong aso. Now, but it would never be a dog. Parrot pa rin siya. Kahit nagagaya niya yung boses ng aso. Now, sometimes it would cry like a baby. Umiiyak din po yung parrot. Umiiyak din. Tapos si Ate Jubita. Okay. But it would never become a baby. Kahit ginagaya niya yung iyak, narinig niya yung yung iyak ng bata, no? Ginagaya na rin ng parrot yun. Pero kahit na magaya niya yun, mga kapatid, kahit na magaya niya yun, never pa rin siyang magiging katulad ng baby. Parrot pa rin siya. Now, these creatures would never be what they say they are. What are we saying, no, mga kapatid? No? Ayan. What are saying, pakimute na lang po, ano? What are saying, mga kapatid, here, people say that they are, no? Sinasabi natin
People say they are children of God. Amen? People say they are children of God. But something is lacking of them. Hindi makita yung pagiging born-again Christian. Namaya po, para maunawaan natin, para tayo ngayon, tapos napunta tayo sa pagiging child of God, children of God. Now, they say they are more than conquerors. Sinasabi nila, sinasabi natin, we are more than conquerors. No? Mananagumpay tayo. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng more than conquerors, mga kapatid? Halimbawa, si Kuya Manuel, asawa niya si Nanay Andrea. Halimbawa, si Kuya Manuel, boksingero. Tapos si Kuya Manuel may laban. Si Nanay Andrea nanonood lang. Halimbawa, sa Las Vegas lumaban si Tatay Manuel. Lumaban siya ng boxing. Okay? Nanalo siya. No? Pag-uwi ni Kuya Manuel, dala-dala niya yung premyo, no? Milyon. Magkano na panalunan mo? No? $20 million. Halimbawa lang. No? So, si Nanay Andrea, nasa bahay lang, pag-uwi ni Kuya Manuel, siya yung nakipagsapakan doon sa ring. Siya yung nagbasag-basag ang mukha. Pero si Nanay Andrea ang tumanggap ng $20 million. Ang tawag po doon, more than conqueror. Walang ginawa si Nanay Andrea, nanood lang sa laban ni Tatay Manuel, pero siya yung tumanggap ng napakalaking pera. And tayong lahat dito, mga kapatid, marami sa atin sinasabi natin, we are more than conqueror. Ang bilis. Ang daling sabihin yan, mga kapatid. Ang dali. Pero pagdating na ng pagsubok, yung conqueror, no? Natatalo. Si Lord, wala tayong ginawa. Puro tayo pagkakasala. Pero si Jesus Christ, siya yung nag-conquer sa atin. Amen? At ang sabi rito, they say they are more than conquerors, but when challenges come, something would go wrong. Umaalis. Nananamlay. Dati ang sipag sa Bible study. Ang sipag, no? Talagang gumagawa pa ng devotion, no? Pero nung tumagal-tagal, nako, ayan na. Dumating na yung problema, tinatamad na magbasa, tinatamad na mag-devotion, tinatamad na lang manalangin. Okay? So many times, hallelujah, they would say they are free. No, malaya na ako. Tapos na mag-EGR eh. Malaya na ako, mag-Encounters God Retreat or kung ano mga school school of leadership sa church, no? But their action, no? But their action are not in line with line with what they say. Sabi niya, kala ko ba malaya na to? Hindi na to gumagawa ng mga dati niyang ginagawang mali. Pero parang wala namang nabago. Parang yung linya pa rin niya dati ang ginagawa niya. Ayan. Balik tayo ngayon kay Parrot. We are not parrots, mga kapatid. And we don't just mimic the Bible. Hallelujah. Nandito ba yan? Ayan. Ayan. Yan po yan, ano? We are not a parrots, and when we don't just mimic the Bible, no? Ginagaya natin yung Bible, yung mga salita, no? Ang bilis lang gayahin yan, no? Ayan. Okay. Ayan na po yan. Don't just mimic the Bible or what the Bible says who we are. Be what the Lord says we are think. What the Lord says we are act. What the Lord says we can. Basahin ko po sa Tagalog para mas lalo po nating maunawaan. Hindi tayo mga loro. Hindi tayo mga parot, kumbaga, no? At hindi lang natin ginagawa, no? Ang mga sinasabi sa Biblia o kung ano yung sinasabi ng Biblia kung sino tayo. Tayong lahat, alam ng Diyos kung sino tayo at minsan yung iniisip po natin kung ano ang sinasabi ng Diyos kung sino po tayo sa kanyang harapan. At kumikilos tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos na kaya nating gawin. Naguluhan po ba kayo? Tinagalog ko na po. Now, punta naman po tayo. The need to strengthen our sense of identity. Paano nga po ba
Paano nga ba mapapalakas yung sense of identity ng mga Kristiyano? Now, punta muna tayo sa problema. Where is the problem? Ayan. Yan. Where is the problem? Why can't we become of what the Lord says we are? And why can't we do what the Lord says we can? Tell the person next to you, we are not a parrots. Hindi tayo parrot na gaya lang ng gaya. Na kung ano ang nakasulat sa Bible, wala namang problema. Pero hindi lang po dapat tayo gumagaya kabisado from Genesis to Revelation. Dapat po nakikita sa buhay natin yung nakasulat sa Bible. We are not parrots. We don't mimic what the Word of God says we are. If we can't be what the Lord says we are and can't do what the Lord says we can, then we are no better than parrots. Wala tayong pinagkaiba. Parehas lang ang level natin kung ganun tayo. No? But we are not mimickers. Hindi tayo gaya-gayang Kristiyano. Amen? We are for real. We are for real, mga kapatid. Tayo po ay nilikha espesyal ng Panginoon. Now, what we need to strengthen our sense of identity. Ito na po yun. Nakikita niyo po sa inyong mga screen. The reason why you need to declare your identity is to internalize. Ano po ba sa Tagalog yung internalize? Dapat po alam mo sa kalooban mo kung sino ka na ngayon bilang isang Kristiyano. Pero alam na alam ng Diyos kung sino talaga tayo hanggang sa panahon na ito na buhay pa tayo. Maaring madaya mo ang iyong kapwa Kristiyano, maaring madaya mo ang pastor mo, maaring madaya mo ang leader mo, pero never mong madadaya o never nating madadaya ang Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano pa? Personalize. Pag sinabi pong personalize, yung gawing pansarili, yung nakakalugod sa Panginoon. Personal, buhay natin. Ngayon, alam na natin, marami na tayong napakinggan ng mga mensahe ng Panginoon Diyos. No? Halos araw-araw dumadalo tayo sa gawain. Pero kailangan po, bilang mga anak ng Diyos, personally, hindi po corporate, hindi po grupo ang kaligtasan, personal. Kaya kung meron kang dapat personalin, huwag yung kapwa mo. Personalin mo muna yung sarili mo. Tapat mo, linis mo. Bago mo, bago mo. Bago ko, bago ko. Ang mahirap kasi sa atin, marami na rin tayong nalalamang mga Bible verse, no? Ang problema, pinambabato natin sa iba. Pero yung sarili pala natin, mas matindi pala. Nauunawaan po ba natin, mga kapatid? Internalize, personalize. And, ang sabi dyan, actualize your true identity. Kailangan po, mga kapatid, nakikita po sa aktual na pamumuhay natin araw-araw. Hindi ka man nakikita ng kapwa mo, ka-born again Christian. Kasi nakikita po tayo ng ating Panginoong Diyos. Nakikita ng Panginoon yung paghilik natin, nakikita ng Panginoon yung pagtulo ng laway natin, pagtutulog tayo, nakikita ng Panginoon yung pagbangon natin ng madaling araw, tayo'y nananalangin, nakikita ng Panginoon kung tinatamad tayo magbasa ng Bible, nakikita ng Panginoon na wala na tayong gana sa gawain. Kitang-kita ng Panginoon yan, mga kapatid. Kaya ang sabi dyan, actualize your true identity. Totoo ba talaga tayo? O totoo lang tayo kapag may nakakakita sa atin? Totoo ba talaga tayo sa harapan ng Panginoon? Kaya nga po, ang ganda ng mensaheng ito, strengthen our sense of identity. Amen? Now, if you need to shout it out loud, kung gusto mo daw isigaw kung sino ka, no? Do it
if that would help you to awaken to your true identity, no? Yung iba pumupunta sa mountain, yung mga mountaineer, talagang grabe umakyat yan ng bundok. Tapos doon sila sumisigaw, no? Yung iba, yung mga Christian, pumupunta pa diyan, no? Kung saan mga mga mountain, doon nagdadasal, no? Para lang talagang maramdaman nila yung presensya ng Panginoon. Pero actually, kahit hindi ka pumunta ng bundok, kahit hindi ka pumunta kung saan, sabi nga ni Andrea, even po ako sa CR, nakikipag-usap po ako sa Panginoon. Kahit saan, ang Panginoon ay omnipresence, mga kapatid. Kahit nasa jeep, tricycle, saang lupalop man tayo, kahit nasa bukid, pwede nating kausapin ng Panginoon. Amen? So if you need, sabi nito, be serious. Ayan. Be serious in taking in for yourself who God says you are. Kailangan daw po maging seryoso tayo talaga sa Panginoon. Huwag yung seryoso ka ng Monday to Wednesday. Pagdating ng Thursday hanggang Sunday, hindi ka na seryoso. Dapat seryoso po tayo araw-araw ng ating buhay. Because if you are not, sabi dito, because if you are not that diligent to swallow the facts, no? Kung hindi daw gaanong masipag lunukin ang katotohanan, you cannot become one na totoo sa harapan ng Panginoon. Amen? Now, ang sabi po ng Hebrews 11:6. Hallelujah. Hebrews 11:6. Wala po dyan sa slides. Ang sabi nito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. No? So, may reward daw po yung talagang mga diligently, no? Yung talagang mga masisipag, yung sigasig, no? So, sabi rito, hallelujah, take the word diligent, yung masipag. It means a sense of desperation. Yung desperado, no? May nakita na ba kayong taong sobrang desperado? No? Talagang grabe ang kanyang pagka-desperate, no? Now, malalaman natin kung talagang desperado tayo sa Panginoong Diyos, no? Meron pong sample po rito. Ang sabi rito, when you are desperate for something, you would do everything to get it or get it done. And minsan nga, you would not sleep well, not rest until you have it. Hindi tayo nakakatulog kapag gustong-gusto nating makuha ang isang bagay or kung ano man yun. Kasi desperado tayong mapasa atin yun. Amen? Now, hallelujah, magpupursige talaga tayong makuha. Now, if you need something from God, listen to this. If you need something from God, first, believe that He is the God of supernatural. Secondly, have a sense of desperation for it by diligently fulfilling what needs. Don't get what you need. Dapat po yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Hindi lang yung gusto nating makuha sa Diyos. Marami pong ganyang Kristiyano. Nung pagkatapos ng maipag-pray at nakuha na ang gusto, hindi na makuha. Hindi na makita sa gawain. Answered prayer na eh. Pero praise God sa buhay niyo mga kapatid. Ano? Nagpapatuloy po tayo. Answered prayer man. O hindi pa man sinasagot ng Panginoon. Hallelujah. Nagpapatuloy pa rin tayo. Now, ito yung challenge. Ito yung challenge, no? I want you to hold your breath for a minute. No? Sampulan ko po kayo mga kapatid. Yung pipigilan ko yung ilong ko, tapos yung bibig ko, no? At siyempre, alam natin kung ano mangyayari. Okay? Ganito yan. Ang sabi dyan, 1 minuto raw, for more than a minute, no? Ibig sabihin mga kapatid, kapag tinakpan natin ang ilong natin at ang bibig,
Di ba gustong-gusto natin na makahinga? Tama? Gustong-gusto natin na makuha, hallelujah, yung hangin. Now, ito yung nangyari. So what happens next is you are desperate for air that you need to catch up with your breath. Desperado ka na, hallelujah. Ayan, nawala yata ako. Mga kapatid, na narinig niyo po ako? Amen po, Pastor. Ayun, amen. Amen, Pastor. Amen po, Pastor. Okay. Now, balik po tayo. Amen, amen. Salamat po. Now, hallelujah. Tinakpan ko kanina yung ilong ko. And yung bibig. Now, ilang minuto lang na gawin ko yon, gawin natin yon, hallelujah, mawawala. Mawawala yung ating ano. At talagang desperado tayong huminga. Makalanghap ng hangin. Tama? Now, because if you don't catch up with your breath, you'll faint for lack of oxygen. Mawawalan ako ng oxygen. Amen? Now, that's desperation. Ito yung tinatawag na desperado. Desperado na akong makahinga. Kasi, lalo pag may sipon, ay sorry. Yun. Praise God. Desperado na ako. Meron na po ba? Wala pa po. Ayan, sorry po. Nawawala yung sa aking laptop. Okay. So, yun nga po ang nangyayari mga kapatid, ano? Na talagang, ayan, purihin ng Panginoon. Sorry for the interruption. Ayan. Okay, dito muna tayo. Amen. Ayan, dyan muna tayo. Now, ang nangyayari mga kapatid, ay talagang yung akin pong gustong makuhang hangin, ay talagang gustong-gusto ko ng makahinga. Kasi tinakpan na yung yung butas ng ilong ko tsaka bibig ko And that is desperation mga kapatid. That is desperation. Be desperate enough as if everything is hinged on the thing you ask for God. No? That is what we need to do with our identity. Yung iba po mga kapatid, alam nyo, sa ospital, binibili na po yung hangin, yung oxygen. Tayo, nakakahinga pa tayo ng maluwag. Libre. Walang binabayaran. Walang binabayaran. No? At napakapalad natin doon. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Now, sabi nito, we need to desperately internalize and personalize our identity in order to act the way we should act. Kailangan po mga mahal kong kapatid, no? Dapat bilang mga Kristiyano, nandun po na desperado tayo, internalize, makita sa kaloob-looban ng ating buhay, yung talagang salita ng Panginoon. Amen? At susunod dyan, yung personalize natin, no? Sa buhay natin, may nababago. Kung dati-rate, kung magmura tayo ay 100, kinabukasan 99 na lang hanggang sa kumonti ng kumonti hanggang sa mawala. Personalized. And marami pang ang nangyayari pa mga kapatid, kung dati sandamakmakang uminom ng Red Horse, no? Ngayon, ang nangyayari, nawawala na kasi ina-actualize mo na. Kahit anong aya sa iyo ng kumari mo, kumpare mo, pag umuwi ka ng Pilipinas, hindi mo na inaabot yung Red Horse. Hindi mo na inaabot yung kung anumang mga panunuya o panunukso ng iyong kumpare or kumare o barkada, no? Kung sino man 'yan, no? So ibig sabihin, merong nakikita sa akto natin, may pagbabago. Okay? Now, if you know that you'll live forever, kapag alam mo na ikaw ay mabubuhay, magpasawalang hanggan. Pero tandaan po natin may eternal life, may eternal death. No? May walang hanggang kamatayan at may walang hanggang buhay. No? So then, do let the day of days to this problem. The challenge of difficult life and the attraction of the temporal things stop you
from fulfilling your mission and purpose in life. Yun ang problema, no? Marami ang pwedeng pumigil sa ipinapagawa ng Diyos, no? Para matupad natin yung mission na gusto ng Panginoon. Mga material na bagay. Now, if you know God's calling upon your life, kung alam mo yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon sa buhay mo, no? Tinawag ka, kinalabit ka, no? Uy, baka pwede naman sa akin ka na maglingkod, no? Parang ang Diyos pa nakikiusap sa atin, no? And minsan tayo pa nagdi-disqualified sa sarili natin pag tinawag tayo ng Panginoon. Ay, hindi ako marunong manalangin. Hindi ako marunong kumanta, sorry, no? Nahiya ako eh, no? May mga ganyan, no? Ay, ayoko mag-exhortation. No? May mga ganyang insidente, no? Pero sige lang, patuloy lang. Patuloy lang po, ano? Now, be faithful to your call. Set your goals to accomplish your call. Many know they have calling. Maraming tao, alam nila tinawag sila ng Panginoon. Totoo. Alam nilang tinawag sila ng Panginoon. Pero sinasabi nila, no, kung minsan, sinasabi nila na, ay, hindi ko pa desire. No? Hindi ko pa desire, hindi ko pa, parang wala pa sa loob ko. No? Eh, kailan pa? Kapag nakaratay na? Kapag hindi na makalakad? Kapag may sakit na? Kailan? Kailan pa? No? Alam ba natin na buhay pa tayo bukas? No? So yun po mga kapatid, no? Ayan, pakimot na lang po. Do something with your appointment and calling. Ayan. Do something with your appointment and calling, mga kapatid. Kailangan may gawin po tayo. In-appoint po tayo ng Panginoon, tayo pong lahat dito, ay, hindi ako in-appoint. Hindi po. Yan nga po yung tayo na nagdi-disqualify sa sarili natin. Ganyan din po ako dati, mga kapatid. Pinagtuturo ako na aming pastor. Ayoko. Tagabili lang po ako ng kabsa. No, sa mga Saudi, ano dyan, na dating Saudi, alam nila yung kabsa. Kanin na may manok, mamantika. No? Tagabili lang po ako noon, tsaka soft drinks. No? Nakikinig lang ako, kinig lang, sige lang. No? Sama-sama lang ako sa pastor ko. Ganon. No? Ganon ang nangyayari. No? Pero, alam niyo po mga kapatid, ito na pala yung time. Ito na yung kaparaanan ng Panginoon ng pagkakatawag niya po sa inyong lingkod. And purihin ng Panginoong Diyos. Kahit na sandamakmak, tambak-tambak, na pagsubok, patuloy pa rin. Yun ang sikreto. Why? Kasi kapag tinawag ka, talagang dadaanan mo talaga yung Via Dolorosa eh. Yung paghihirap na dinaanan ng Panginoon, dinuraan, tinampal, no, nagbuhat ng krus, pero hindi na natin gagawin yun. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, marami tayong pagdadaang pagsubok, lalo kung lumalapit tayo sa Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon, hindi po bago yan. No? Hindi na po bago yan. Dahil ang Panginoong Hesus mismo dumaan sa mga mas mahihirap pa bago siya namatay at muling nabuhay. Kasi kung hindi na siya nabuhay, ano pang silbi ng pag-Bible study natin? Eh nabuhay po siya eh. Ibig sabihin, mamamatay tayo, pero muli tayong bubuhayin ng Panginoon kung hanggang sa huli ng ating buhay, yung pananampalataya natin sa Panginoon ay hindi matitinag. Anong sikreto dapat? Ang sikreto, fix your eyes on Jesus. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Ang sabi po ng John 15:16, hallelujah, do something with your appointment and calling. John 15:16, you did not choose me, but I choose you and appointed you, sabi diyan, that you should go and bear fruit. Ibig sabihin, pinili ka ng Panginoon, pinili tayo ng Panginoon para ano? Para mamunga, no? And that your fruit should remain. Manatili, magpatuloy. Amen? And that whatever you ask the Father, ano daw ang sabihin mo sa Ama, sa pangalan ni Jesus, He may give you. No? Whatever you ask in the Father in my name, He may give you. Sino daw yung bibigyan ng Panginoon? Yung sumusunod. Eh bakit naman yung drug addict sa amin? Hindi naman sumusunod sa Panginoon yun. Pero ang laki-laki ng bahay. Huwag mong kaingitan yun.
Iba nagbigay doon. Iba nag-bless sa kanya. No? Kalaunan, kukunin ng kaluluwa nun. Impyerno bagsak. Kaya nga, tayo mapalad tayo eh. Mapalad tayo. Na tayo po mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, we are blessed kasi Diyos ang nagpapala sa atin. Maaaring ang tinitingnan lang natin ay material. Bakit wala pa? Bakit wala pa yung material na hiningi ko? Bakit yung ganito wala pa? Wag yun ang tingnan mo. Ang tingnan mo, yung tunay na kapayapaan sa puso ng bawat isa sa atin. Yun ang napakaganda. Napakarami mo ngang material. Napakarami nga nating material. Kung hindi naman tayo makatulog. Mabuti pa yung nagsasaging sa palengke. Humihilik pa doon, nakasandal sa isang sakong buwig na saging. Diba? May kapayapaan. Yun ang dapat nating iniisip. Yung dati-rati, nananamasa tayo, pero wala tayong peace, wala tayong love, wala tayong joy, pero nung nasa Panginoon na tayo, dumami nga yung problema, pero may kapayapaan. Yun ang tunay na joy sa Panginoon. Amen? Now, think and plan what you would become of a year. Ngayong taon na to, o yung sumasusunod pa na taon, 5 years or 10 years from now, no? Isipin mo na, no? If you will not plan for your future, then the future will hold nothing for you but regrets. Sayang. Ano yung sayang dito? Sayang na hindi ka nakapagpundar, hindi ka nakapag-ipon, kasama na rin yun. Lalo kung OFW tayo, no? Sayang din, no? Yung pagkakataon kasi hindi na natin may babalik yan eh. Pero ang pinakamasayang mga kapatid, yung hindi natin nagawa, yung ipinapagawa ng lumikha. Ulitin ko po, ang sayang o ang pinakamalaking sayang sa buhay natin, yung hindi natin nagawa, yung ipinapagawa ng lumikha. At yun ay ang Panginoong Diyos. And I believe kinakausap tayo ng Panginoon ngayon. Marami man tayong nasa pool, no? Actually, wala pa tayo sa mensahe. Papunta pa lang tayo. Pero praise God, I believe merong kinakausap ang Panginoon, no? Sa mensaheng ito. Punta po tayo sa number 1 para makatapos na po tayo. Dahil malapit na po yung time ko. Amen. Sa mensahe. So, being true to our identity, no? Maging totoo daw po tayo sa ating pagkakakilanlan. Number 1, declare, no? Declare natin, I am called and gifted to do God's purpose. No? Yan po yung i-declare natin. I am called and gifted to do God's purpose. Tinawag ako ng Panginoon. Gifted ako. No? Para magawa ko, hindi yung pinapagawa ni Satanas, kundi yung pinapagawa ng Diyos. Yun ang purpose ng aking buhay. Kasi wala namang ibinigay na buhay sa Satanas, kundi ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. 2 Timothy 1:16. Therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you. Nasa atin na yun, nasa inyo na yun. Through the laying of my hands. Hallelujah. Now, eto na. Punta na po tayo. Every born again na sinasabi, child of God is given gifts, not gift. Ulitin ko po. Every born again Christian, child of God, tayo yun, is given gifts. May S. Pansinin niyo yung screen nyo. May S. Gifts, not gift. Ibig sabihin, kaya may S, marami. Hindi lang isa. Diba pag may birthday, kapag nagregalo, grabe, karton-karton, o mga nakaano pa, no? Iba-ibang mga gifts. Ang dami. Pero ang Panginoon, napakaraming gifts. Kung babasahin niyo po yung purpose-driven life, 500 to 700 talents ang meron tayong mga tao. Napakarami naman nun. Parang hindi ko makita sa akin yan. Nandyan yan sa'yo. Hindi mo lang ginagamit. Amen? Now, not only are you given gifts of becoming, but gifts of accomplishing many things. May gift kang magpahayag,
No? 1 Corinthians chapter 12, kung di ako nagkamali, o chapter 14. Hallelujah. Maraming gift ang pinagkaloob ng Panginoon. Remember, a gift means something that somebody had paid for a given to you for free. Yung regalo po ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin, libre. All you need to do is to receive by faith. Be grateful and stir up the gift, mga kapatid. No? Yan. Nasa inyo mga screen. Now, when you stir up, kapag tayo daw po ay kumilos, no? When you stir up something, you exert effort. Kapag kumilos tayo, mga kapatid, nag-e-effort tayo niyan. Hindi sa pastor mo. Nag-e-effort tayo sa Panginoon. Amen? Be diligent, mga kapatid. Ibig sabihin, maging masigasig daw po tayo. Sabi pa nga rito, don't sleep over your gift. Huwag ka matulog sa mga binigay sa iyong regalo ng Panginoon. Napakarami niyan eh. Bakit hindi natin gamitin? Amen? Now, sabi rito, hallelujah, remember, a gift means something somebody had paid for you. Amen? So, I am a child of God. No? Start confessing. Allow your gifts of becoming. I am a child of God. Andyan yan. Hallelujah. Ayan. Ito yung gifts of becoming sa inyong mga screen. I'm a child of God. Hallelujah. Anak tayo ng Diyos. I'm a citizen of God's kingdom. Ako po ay citizen, taga ano na ako, taga-kaharian na ng Diyos, tayong lahat, no? And I am redeemed from curses. Ibig sabihin, tinubos na ako, no? Ligtas na ako sa mga sumpa, sa mga curses na yan. I am healed. Pinagaling na ako. Pinagaling na tayo. Inner and physically healing. Yung mga sakit sa puso natin, yung mga nanakit na tao sa atin, no, na ginamit ng kalaban para tayo magtanim ng galit, no? We are healed. We are healed, no? At yung physically natin, na may mga sakit diyan, no? Magaling ka na, kapatid, in Jesus name. I am successful and prosperous. Ayan. I am successful na tayo. Nung nakaraan, sabi nga, di ba? Success without successor is not success at all. No? Merong nag-success. Meron tayong successor. Kaya tayo nagiging success sa buhay. Dahil sa Panginoong Hesus. And I am prosperous. No? Matagumpay. Maunlad. No? Declare the blood of Jesus Christ did for you with intensity. Amen? Hallelujah. Sabi diyan, ito naman yung gift of accomplishing, mga kapatid. Gift of accomplishing, I am chosen. No? Pinili tayo ng Panginoon. I am called. Tinawag tayo ng Panginoong Diyos. I am appointed to bear fruit. No? Tinawag tayo ng Panginoong Diyos, inappoint tayo ng Panginoon para mamunga. Hindi para mabulukan ng bunga. And I am more than a conqueror. Tayo po ay mananagumpay. And I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen us. Who strengthen me. No? Sa ating lahat. No? Di ba napakasarap ng mga gifts of accomplishing na yan? Pero kay Satan, i-down ka niya. Negative. No? Negative. Number 2. Hallelujah. Being true to your identity. Number 2, declare po natin ito, I have the spirit of power and love and not of fear. I have the spirit of power, kapangyarihan na nagmumula sa Diyos, and love, mula din sa Panginoon yan, and not fear. Hindi takot ang meron sa akin. Sa inyo, hindi takot ang meron sa inyo. 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Mamaya po, mapupunta tayo dyan sa sound mind. Now, sabi rito, ano ba yung spirit of power na yan? And love and not fear. Sabi rito, the spirit of fear is something most people have grown up with. But it is not from God. No, yung takot daw. Hindi yan sa Panginoon. Sabi ko kanina, ganun nga po. No? Yung timidity, yung mahiyain, to share the gospel,
Sabi ng Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinakaya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Ano pa? Shyness. Yan yung mga spirit of fear, yung mga mahihain. Shyness to share the gospel. Ano pa? Yung insecurity. Nako, yung mga insecurity na yan. No? Yan po yung mga spirit of fear. Now, hallelujah. If you cannot share the gospel to your loved ones, kapag hindi daw natin share yung kaligtasan na tinanggap natin, yung gospel, hallelujah. Ang sabi dito, then rebuke the spirit of fear. I-rebuke mo, kapatid, i-rebuke mo. In Jesus' name, mawala sa akin ang espiritu ng takot, ng pagkamahiyain, no? Ng katamara, ng kimi, no? Ng insecurity, mawala sa akin yung espiritu na yan at maging matapang ako sa pag-share ng Word of God. Amen? So that is not what God intends you to have. If you have some sort, no, yung uri of insecurity, ayan na, that is the spirit of fear, kapatid. It is not for you. Reject it. I-reject mo yan. Reject it. Stir up love inside of you. Dapat mas lalong lumago yung pagmamahal. Na nakikita mo na, pag hindi ko ito na-sharean, pag hindi ko sila naibuka yung bibig ko sa kanila, naku, ako lang ang pupunta sa langit, paano sila? Kaya may love. Kaya pinangingibabaw sa atin ng Panginoon yung pag-ibig. Kasi kahit na hindi ka ibig-ibig, maiibig mo kasi nasa iyo na yung pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo naman din ay hindi kaibig-ibig pero inibig tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. So ano pang dahilan para hindi tayo mag-share? Amen? Ano pang dahilan na para tayo mahiya pa? Amen? So it is very powerful gift to overcome so many spirit. Napakarami. Yung mga gift natin na yan, gamitin natin para sa kapurihan ng Panginoon. Para maluwalhati ang Panginoon, mataas ang Panginoon sa ating buhay. You won't be insecure anymore, kapatid. Ang sarap, mga kapatid, subukan nyo mag-share. Ang sarap sa pakiramdam na mai-share mo yung kaligtasan na tinanggap mo rin. Totoo, totoo. Pagkatapos mo mag-share, pasasalamatan mo talaga ang Lord. Lord, salamat sa tapang. Salamat sa kapal ng mukha na dating ginagamit ko sa video kay Bar. Ngayon ginagamit ko na sa pag-share ng Word of God. Stir up the love inside of you, kapatid. Amen? Hallelujah. So if you stir up the power inside of you, that is a potential awakening inside of you. Talagang magigising tayo, no? You would be more loving, more forgiving, no? Sabi diyan, ito. Usan ko po yung another slide. Ayan. Stir up the power inside of you, more loving. Damihan mo yung pagmamahal mo, pero syempre, no? Baka naman isipin nyo, baka maiba yung isip nyo. More loving, ibig sabihin, magmahal ako kahit may asawa na ako. Hindi. More loving, mahalin mo sila at ilapit mo sila sa Panginoon. Hindi yung may asawa ka na makikipaglablab ka pa sa iba. Hindi yun. No? Hindi yun ang ibig sabihin niya. Mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal dahil tayo rin ay hindi ka mahal-mahal pero minahal ng Diyos. More forgiving, magpatawad. Panalo ang nagpapatawad kaysa hindi nagpapatawad. Yung mga hindi nagpapatawad, hirap makatulog yan. Mas mabigat ang buhati ng refrigerator pero mas mabigat yung bigat ng kalooban kapag hindi ka nagpapatawad. More understanding. Lawakan po natin ang ating pangunawa. Yan yung power na binibigay ng Panginoon. More understanding. Ibig sabihin, kung ang isang tao, halimbawa, ay sinigawan ka, unawain mo. Baka meron siyang pinagdadaanan. Hindi yung sinigawan ka na, sinigawan mo rin. Eh di parang parehas na kayo. No? Kailangan malawak ang pangunawa. Amen? Burdens will clear up. No? Yung mga burden natin, lilinisin yan. No? Realize the beauty of living as a child of God, of Almighty. Mapapansin niyo po mga kapatid, yung tunay na anak ng Diyos, kahit may problema, kahit hindi na gumagamit ng mga glutathione, grabe ang kinang, grabe ang liwanag ng kanyang buhay. Why? Because pinapamuhay niya yung mga nababasa niya sa Bible,
yung mga napapakinggan niya sa mensahe, yun ang nagbibigay ng beauty sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay. No? Yun po mga kapatid. And number 3, hallelujah. Ito na po yung last. Being true to your identity. Number 3, declare. Declare po natin ito. I have the spirit of a sound mind. I have the spirit of a sound mind. 2 Timothy 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of sound mind. Ano ba itong sound mind? Ano yun? May music sa utak? May music sa isip? Ano ba yung sound na yan? No? Yan. So sabi rito, now we see how important role the mind has in all that we have discussed these 5 weeks. Yung napag-aralan natin noong nakaraan, yung pinakauna, di ba? Pati yung eons of time, no? Napag-aralan natin yan noong nakaraan. Sabi rito, you are given the spirit of sound mind. Pag sinabi pong sound mind, meron tayong espiritu ng matinong pag-iisip. Yan yung sound mind na tinatawag. Meron tayong matinong espiritu ng pag-iisip. I have the spirit of sound mind. Okay? Stir it up diligently until you are awakened to reality of who you are. If you are truly awakened to your true identity, hallelujah, you would realize the potential of what you can do. Marirealize mo yan, kapatid. No? Kung sino ka talaga. Dahil anak ka na ng Panginoon. Yung kadaldalan natin dati, yung pagchichismis natin dati, yung paninira natin sa kapwa, na minsan umahantong sa kamatayan, nagsasaksakan, gawin nating buhay itong dila na to. Yung buhay na ito, para mabuhay yung iba. Doon tayo magchichismis. I-chismis natin ang Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, kung para tayo binago ng Panginoon. Hindi yung paninira sa kapwa. Amen? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Hallelujah. Now, mind setting is intentional. Mind setting, hallelujah, is intentional. Uulitin ko po, yung mind setting natin, dapat po sa harapan ng Panginoon, hindi dapat yung parang napipilitan ka lang. Napipilitan lang tayong mag-serve. Hallelujah. Yung pag halimbawang sa church nyo, no? Sinabihan ka, natatayo ka, aawit ka. Dapat naka-mind setting na yan. Ay, praise God. Blessing ito. Ay, ano ba yan? Ako na naman yung aawit. Nakakainis naman. Hindi po dapat ganun. Oo, alam ng Diyos may pinagdadaanan ka. Pero testing nga sa iyo ng Panginoon yun eh. Para makita talagang yung mind mo nakasetting sa Kanya. Kasi kahit na may pinagdadaanan ka, pero ang puso mo intention na magpuri sa Panginoon, kahit may bigat kang dinadala, alam mo sa sarili mo, napupurihin ko pa rin ang Panginoon kahit may problema ako. Kahit wala akong pera, kahit walang pambawon yung anak ko, kahit bagsak yung negosyo ko, kahit na ganito ang nangyayari sa buhay ko, sasamba pa rin ako sa Panginoon. Ganun yung mindsetting na may intentional. Amen? Di ba nakita niyo yung yung mga nang-re-rape? Intention yun. Aabangan nila kung saan dumadaan yung re-rape nila. No? Susunggaban nila. Naka-mind na yun sa kanila. Naka-setting na yun sa kanilang mind. Pero tayong mga Kristiyano, dapat naka-mind setting na sa atin ang gawain ng Panginoon. Kapag itinalaga po tayo ng ating mga church, no? Ano man ang sitwasyon, kapatid, tinitesting tayo ng Panginoon kung talagang ang puso natin actualize, personalize, intention. Tawag dito, yung internalize. Amen? So mind setting is intentional. What our mind have been trained to think those many years could not be simply transcended if we just whisper and hope it is true. You know what I'm saying, kapatid? You know what I'm saying? Ayan. You may not be that serious and diligent enough to be what God says you are. I am a child of God. Sinasabi natin yan. That is not
Ayan, that is not faith. That is not faith. Sinasabi natin na anak ako ng Diyos. Hindi yan. That is not even diligent. That is just hoping to be. Nothing would be accomplished by such attitude. The manifestation of sound mind, no, yung may matinong pag-iisip, no, espiritong matinong pag-iisip, the manifestation of a sound mind is acting on what he is declaring. Ulitin ko po, yung pagpapakita raw po, no, manifestation na talagang meron tayong espiritu ng matinong pag-iisip na nakikita po sa acting, no? And hindi sa declaring lang. Hallelujah. Now, Christians, born again Christians, come on, declare it with a vibrant spirit. Masiglang espiritu. Stir up the core of your being and don't stop until you become one who is truly convinced and acting what you are confessing. Confess tayo ng confess. Hindi naman makita at hindi mabless ang iba sa atin. Ang kapitbahay natin. Nakailang luhod na tayo sa Panginoon, pero patuloy pa rin gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po yan totoong pagko-confess. Hindi po yan totoong manifestation. Amen? And last, being true to your identity, declare, I am a called, gifted to do God's purpose. I have the spirit of power and of love and not of fear. I have the spirit of sound mind. Hallelujah. And personal assessment, mga kapatid, you are not a parrot. You or we are the child of the Lord God Almighty. Punta na po tayo sa konklusyon. I want to be assessment of your status and progress about transcending yourself into kingdom mind. Mabago yung ating kaisipan, yung kilos, no? We don't want to be parrots or mimickers of God's word. God is not moved by just mimicking His word. By diligent stir up the gifts of God inside of you. Hindi tayo gaya-gaya lang ng salita ng Panginoon, ng sa Bible. Gawin natin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoong Diyos. At yan po yung kabuuan, no, ng 5 topic ng transcending into kingdom mindset. Purihin ang Panginoong Diyos. Tayo po ay magpasalamat na. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord God. Salamat po, Panginoong Diyos. Muli mo po kaming ginising. Kitang-kita mo po yung identity ng bawat isa. Pwede kaming magbago ng aming mga profile picture. Pwede naming baguhin sa pamamagitan ng kung ano mong mga damit ang aming pong physical attraction na nakaka-attract sa iba. Pero ang pinakatunay na sense of identity namin ay yung dapat na-attract ka sa kung ano yung ginagawa naming ikapupurit, ikaluluwalhati para sa iyo lamang, Panginoon. Yung glory, Panginoon, hindi sa amin dapat nakikredit. Yung glory ay sa iyo, Panginoong Diyos. And glory to God, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na pinili mo. Sa bawat kapatid na nandito na patuloy mong kinakausap para mabago ang pag-iisip at sumunod ang katawan, sumunod ang act, makita ang salita sa kanilang mga kilos, sa aming mga kilos. We pray anuman po ang aming pong kalalagayan, tulungan mo po kami. Mahina po kami, Panginoon. Pero salamat, Ikaw ang Diyos na nagpapalakas. Lord, may problema kami. Pero salamat, O Diyos, Ikaw ang solusyon ng lahat ng problema na meron kami. Salamat, O Diyos, kapos kami. Pero salamat, Lord, dahil Ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng kakapusan namin. Lord, this is our true identity. Ang maranasan namin araw-araw ang iyong biyaya at habag. Salamat, O Diyos. Sa iyo po lamang ang papurit pagsamba sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Our life will never be the same again.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory. Praise the